na yan. Yun nga ang nakakabahala eh. Kasi pinagtatawanan niya tayo. So, you know, we are asking him to prove otherwise kung totoo or hindi. So, ano ginagawa niya? Pinagtatawanan niya tayo. Pinagtatawanan niya yung ating concern. You know, being a Filipino citizen. Bansa at ang iba dito hindi DDS. Oo. So, yun lang. Kahapon kasi, nandito po yung iilan sa mga grupo na sabihin nun natin is Marcos Loyales na ang kanila pong panawagan ay mag-resign daw si Sara Duterte. Ano po yung inyong opinion about this? Parati ko nga sinasabi ano bang violations. To even think na they'll ask her to resign, eh yung DepEd ang pinaka-most trusted, pinaka-mataas na approval in any of the government agencies right now. So, walang basihan kung hindi politika. Okay? So, tayo naman, nandito naman tayo ngayon because of the hearing. At yung hearing natin, napakaaga pa po. Alas 7 pa lang ito ng umaga, no? Pero yung hearing kasi mag-umpisa ng 10 o'clock. So, yung hearing, napaka-importante sa amin dahil ito ang isa sa mga witnesses, which is si Jonathan Morales, nagpapatotoo doon sa alleged drug use of our president. So, nandito kami just to show support sa truth. No? Ang katotohanan dapat lumabas. And we are here, of course, as a Marcos Resign movement. We're asking the President of the Philippines, Bongbong Marcos, na sana naman po, we are humbly asking you po, Pangulo, na mag-resign na kayo because, you know, our country is being very chaotic right now. Yung plataforma yung Uniteam eh hindi totoo. In fact, andyan na yung mga sinasabi ng mga taong bayan na talagang nabudol sila. And not only that, ang daming violations ng constitutional rights ng mga tao. So, eto, siya dapat mag-resign kasi marami siyang violations. You know, and naghihirap na mga tao, nagugutom ang mga tao. And to think, if it's true, na he is using illegal drugs, is he fit to run the country? Yun lang naman eh. Para sabihin mo na may pangulo tayo magamit ng illegal drugs, marami pong implications ito eh. Kaya niya ba na mamuno ng isang bansa? Not only that, yung moral ascendancy, ano na lang ang sasabihin ng ating mga youth, yung ating mga kabataan, para sabihin nila na ang pwede palang maging pangulo ng isang drug addict. So, nakakabahala yon being a mother. So, nandito tayo sa Senate to find the truth. Diba? And, yun po. So, si Bongbong Marcos ang kailangan mag-resign. Okay ma'am, kahapon po, natanong na rin si Bongbong Marcos na kung saan nga po, natanong na siya sa labot dito sa PDL Link na kung saan, ano daw, natanong siya ng media kung ano yung kanyang reaksyon. Pero tinawanan niya lang ito. So para po sa inyo, ano yung pinakadabis niya na gagawin para sabihin, para ipakita niya sa tao na mali ang yung PDL Link na yan? Yun nga ang nakakabahala eh. Kasi pinagtatawanan niya tayo. So, you know, we are asking him to prove otherwise kung totoo or hindi. So, ano ginagawa niya? Pinagtatawanan niya tayo. Pinagtatawanan niya yung ating concern. You know, being a Filipino citizen. Bakit niya pagtatawanan yun? Anong ibig niya sabihin? So parang biro lang lahat? He's not denying it, you know? So meron daw na drug test na nangyari during election that it only took 2 minutes, you know? Sabi ko nga sa akin, sa aking pananaw lang, lumagpas na yung sinasabi na lang hair follicle drug test kasi 90 days lang yan eh. Pwede ka naman hindi na mag-take na drugs for 90 days and you will be negative of the test, di ba? So, bakit nga pinapatagal? Baka hinihintay yung 90 days, you know, para magpa-drug test siya. So, sa akin, hindi ko na siya hinihinga ng drug test.
For the fact that he's not even responding, to the call of the people, tapos na. Nung January pa tayo nagsasabi sa kanya magpa-drug test. Ilan na? January, February, March, April, May. 5 months na po. Diba? So, tapos na yan. So, ngayon, silence means, Totoo. diba? Silence means, gano'n na lang siguro sasabihin. Ma'am, bilang isang ho kayo sa sumusuporta ngayon sa panawagan nga na mag-resign sa PDF. So, ano ho yung nakita nyo na mayroong pamumuno nung panahon ni Duterte, ni former President Rodrigo Duterte? Ano yung pagkakaiba para ho sa inyo? Based on your observation? Alam mo, malayo yung pagkakaiba eh. Siguro hindi na lang nila ko magsasalita tungkol dyan. Kasi baka naman sasabihin nila kasi DDS o Duterte ka o whatnot. It's not about Duterte or Marcos anymore. Hindi na yan, that's beyond. This is beyond politics. So, ang para sa amin ngayon, ang isinisigaw na lang namin, talagang Marcos resign kasi yun ang problema. Hindi problema ang pangayan ng Duterte at Marcos. Hindi po yun ang problema natin. Ang problema po natin, nagugutom ang ating bayan. Last question na lang po, ma'am. Last question po. Yung mga vlogger po na patuloy kahit na wala na silang ibubutas, binubutasan pa rin nila, humahanap pa rin sila ng eksena, na patuloy pa rin nila na binabanatan si Vice President Sara Duterte. Sa palagay niyo po, bakit? Okay. Ano, nasa interview ko, Nasaan ka na? O, nandito na kasi sa harap, ha? Mag-interview lang ako, ha? Sige. Alright. Ano po yun? Pasensya na po. At Yes po, okay marami lang po, ma'am. Okay. Sa kabila po ng lahat po ng ito, ng mga nangyayari po sa ating bansa, na which is hindi na nga po maganda, patuloy pa rin na pinapabango po ng mga ensaymada vlogger, ng mga vlogger doon sa kabila, patuloy pa rin na nila na sinisiraan si Sara Duterte. Last pa, ano po yung masasabi niyo po sa mga vlogger po na ito? Alam mo, Pilipino din sila. So, basta sa kanila yon, everyone has its own paninindigan, di ba, sa mundo. Ang siguro ipagdadasal ko na lang na paliwanagan sila. Ipagdadasal ko na lang na sana makita nila kung ano talaga ang sitwasyon ng ating bansa. Gano'n na lang siguro, ipagdasal na lang po natin sila. At ito na lang po sasabihin ko, yung Marcos Resign Movement, magkakasama po kami. As you can see, marami pa pong darating, kasi ang panawagan lang namin hindi naman kami nanawagan. Actually, kita-kita lang kami dito sa Senado at wala naman kaming rally and peaceful naman ito. At pero grupo ito ng mga malalaking organisasyon dito sa bansa at ang iba dito hindi DDS. Oo. So, yun lang. Thank you, ma'am. Yes, sir.